nag-aagawan po sa puso ni JR na naging dahilan nga ng lusuban, sakitan at malalim na awayan na Shinalyn at Ivy. Neil, ikaw ang nagsabi kay Shinalyn na may relasyon si JR at si Ivy. Bakit? Gusto ko lang po sabihin yung totoo na nakikita ko kung ano yung nakikita ko. Ano ba nakikita mo? Na may relasyon sila. Tas magkakatropa kayo? May relasyon din po sila. Sabay? Hindi, kasi nangyari po ng January 15 nung nag-away po sila. Oo. Tapos nung nakita ko po sila nung naghahalikan po, January 17 or 18. Sinong naghahalikan? Sila po. Saan kayo, Kenneth, nagkakilala ni Shinalyn? Bali po, nakikitira po sa bahay nila. Bakit ka naman nakikitira sa kanila? Ano lang po, stalk po. Ah. Saan mo nakilala Shinalyn, si Kenneth? Kanila. Sa kanya. Oh. Nakalala lang din sa akin. Kasi Kilala mo ba, na Kenneth, si JR? Sinabi po sa akin ni Shin, may dati raw siyang kinakasama. Ayun nga po raw po, si JR daw po yun. Oh. So ngayon, kayo na ang nagsasama. So ibig mong sabihin, matapos kang nanugo doon, may boyfriend ka ng iba kagad. Ang bilis naman. Alam naman, magpakatanga pa ako. Kailangan maging practical ako. Kailangan labanan ko. Kailangan makamove on ako eh. Alam mo, mag-iiyak ako. Diyan, may magagawa ba yun? Wala. Oh, nalaman mo January 15. January 17 sila na naghahalikan. O bakit jumugod ka pa noong January 18? Sige nga. 17 yung 18, nangyari muna yon bago ako nag-ano. Bago ko inano na siya, sinagot. Hanip sa diversyon, ah. Dr. Camille, sa nakikita po natin, hindi ba parang ang nangyayari dahil sa nasaktan si Shinalyn sa ginawa nitong si JR, eh parang sinasabi lang niyang mahal niya si Kenneth o si Kenneth siya masaya kasi nasaktan siya sa ginawa ni JR, marahil hindi niya matanggap yon, kaya ang front niya parang talagang sinasabi niya ng derechahan, abe, hindi ka kakawalan sa akin. Totoo na may mga pangyayari kasi na kumisan lumalakas ang mga defenses natin para sa ganon ay talaga ipakita na meron tayong kalakasan. Dahil kung makikita mo dito na talagang naging agrabyado ka, parang mabilis din para sa ibang mga tao na talagang kahit papano itaguyod nila yung sarili nila para sabihin na kahit papano ay hindi ka talaga kawalan. At yung pagsabi niya ng ganon ay isang bagay para talagang na yung natural phenomena na talagang kailangan makamove on ako sa sitwasyon na to. Pero may mga pagkakataon na kung gusto mo mag-move on, dapat lang na siguraduhin mo yung mamahalin mong tao, hindi mo siya gagamitin. Dahil kung minsan may mga pagkakataon na kaya ka nagmahal kaagad or meron kang ginustong ibang tao kaagad is para magamit sila sa pag-move on mo. Na totally, pag na-realize mo, oops, hindi ko pala talaga mahal. Nagustuhan ko lang siya dahil kasi kailangan ko siya during my move on times. Stage, oo. So parang lumalabas, panakip butas nga. Oo. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon, Chang. Totoo yun. Ha, nakuhan. Sa mga kasawsawan ba natin sa studio, eh kasing lito ko na rin. Naku, matapos marinig ang mga revelasyon ng ating mga bisita ngayong umaga. Ano ba ang opinion nila? Oh, pula ba tayo o puti? Taas ang mga placards na yan. Boto hands, go! Siyang, medyo lang iba nga. Meron ako nakikitang pula, may mga nakikita akong puti. At ang nakakagulat nito, meron talagang mga hindi pumiling bumoto. Meron nga. Oo, meron. Oo. Gusto mo bang malaman kung bakit? Sige, tanong mo, bakit nga kaya? Ayan yung nasa tabi mo. Okay. Ikaw, bakit mo pinili na wala kang pinapanigan? Ang gulo eh, pare-parehas lang may mali. Ayon! Ikaw, kuya, ganun din ba? Bakit wala kang pinanigan? Kasi, ito sa inyo, parehas naman kasi kayong may mali. Nagagantihan lang naman kayo. Kasi ikaw, ate, na nasa pula, dapat kasi huwag ka kagad maniniwala dun sa sabi-sabi kagad. Dapat, inusisa mo muna. Dapat kinausap mo si Ate Shinalyn, kinumpirma muna kung wala na talaga sila, bago ka umano dyan, umapit sa kay Kuya ano. Ito naman si Shinalyn. Si Shinalyn naman, ang problema naman kay Shinalyn kasi, kumbaga,
Siyempre nasaktan siya, siyempre gumanti siya para masaktan din to. Eh kaso nga lang, may feelings pa pala si kuya. Kaya ang gulo. Hindi mo ba naisip, Kenneth, na baka kinasangkapan ka lang ni Shinalyn at maaring hindi totoo ang sinasabi niyang pagmamahal na nararamdaman niya sa'yo? Nararamdaman ko naman po sa puso ko eh, na mahal din po ang Shinalyn. Kasi sinabi niya na rin po na ayaw niya na talaga kay JR. Sinabi na niya sa'yo. Apo. Ngayon, kaharap mo si Kenneth at si JR. Tanong ko sa'yo, Shinalyn, sino ang mahal mo? Si Kenneth. Mamumuha ako sa kanya si Kenneth. Mahal ko rin naman po siya eh. Mahal mo rin si Shinalyn. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pagmamahal mo sa kanya, Kenneth? Kahit na alam mong ganitong meron pang... Hindi pa kasi sila officially nagbe-break. Basta alam ko po, mahal ko si Shinalyn. Sa totoo nga ang sinasabi ni JR masama. na may iba kang lalaki. 18 kasi sinagot talaga. Official na kami na talaga. Official Na kami, 18. 18. Pero pagpala, nako, ay nako. So Kenneth, dun ka ba niya sinagot nung 18? Ano ba? 5 po talaga. So nung 5, January 5, Ang dami niya lang po na iniisip, kaya nasabi niya na yung... okay. So nung January 5, ang sabi ni Shinalyn sa'yo, wala na sila ni JR. Opo. Wala na raw po sila, sabi niya sa akin. Sandali, liwanagin natin. JR, kayo ba ni Shinalyn naghiwalay na? Nag-split Hindi pa na po. kayo? Hindi pa. So kumbaga, technically speaking, kayo pa rin. Opo. Pero sabi ni Kenneth, nung January 5 sila na, so natorotot ka. Ano nga po inaano ko po eh. Dahil nanorotot ka din. Ano po? So dahil kasi pinagsabay mo si Shinalyn at si Ivy, pinagsabay naman ni Shinalyn si Kenneth at si JR. Hindi ba kayo nalilito sa buhay niyo at nilalagyan niyo ng napakaraming komplikasyon? Eh nako, siguro po mga kapatid, talagang oras na para mapayuhan ng masinsinan at nako, makausap po sila ng ating mahal na trio tagapayo dahil mukha pong kailangan talagang maliwanagan ang ating pong mga bisita sa kanila pong problema at hangad namin syempre pa dito sa aming programa na kahit naman po papaano ay maging maayos na po ang lahat sa kanila. Pero nakita natin dito sa relasyon